Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Usap po ulit tayo. Balikan po natin yung nangyari nung June 4 at nung June 4 o June 3 na nagkapalitan o nang agaw talaga sila ng posisyon. Pero mga kababayan, pakinggan po natin. Napakaliwanag, ang daming mga sinabi ni Senator Marcoleta na talagang masasabi mo, nga marami po siyang ipinaliwanag dito. Kung bakit gusto nilang tanggalin o i-ship out si Senator Bato. Di ba? Kung bakit ginawa nila na 12 nagkaroon sila ng quorum, samantalang nung may 12 sila Senator Marcoleta, hindi kinuwestiyon nila kung may quorum o wala. Pakinggan po natin mga kababayan, oo nga pala So, ito po, pakinggan natin. Ang dami kong pakinggan po ninyo mga kababayan. So, napakalinis ng pagkakaliwanag niya. Sige po. Pag-usapan muna natin kung sino ang nasa legal. Kasi yun lamang ang pupwede nating pagbasihan. Ay, tama po kayo. Opo. Kung sinong grupo ang dapat napakinggan. Yan. Kung sino ang may otoridad at kung sino ang legitimate na nasa kanila. Yung Opo. beat. Sabi na, hawak namin ang beat dyan. Hawak natin ang bito. Pati yun, napag-aralan ko na eh. Opo. Kasi ang ginawa nila nung June 3 yata yun, Jen. 2026. Sila yung nagpasimuno ng ramp session eh. Ngayon na sila yung nagsasabi na ang ginawa naming pagdinig kahapon ay bahagi ng ramp session. Liwanagin natin yun din. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yun, yun ay isang naked power grab. Okay, opo. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Pero ang sinabi ni Soto, sila, SP Alan ang nangagaw. Alam po ninyo, Senator Soto, kita po namin yan. Kayo ang nangagaw. Maliwanag na maliwanag kahit na binaluktot ninyo ang konstitusyon. Diba? Binaluktot ninyo, marami kayong binaluktot para lang kayo ang mamuno dyan. Kasi nga po, binabak-upan kayo ng Malacanang eh. Yan ang problema eh. Dapat separate kayo eh. Kasi mo parang sila na yung mama nyo, papa nyo, mama nyo, papa nyo, every time na may problema kayo, tatakbo kayo, binabak-upan kayo, at gagawa naman ng solusyon itong si Malacanang. Bakit pa kayo naging Senate dyan kung doon kayo takbo ng takbo sa executive? Kasi bumasi tayo sa saligang batas mismo, Jen. Para sa ganun, patunayan natin kung sino ang nasa legal. Tama na po, Sen. Tama kayo kasi parehas gumagamit ng saligang batas, ha? Oo. Kaya kami mga pangkarong mamamayan, eh. Gumagamit sila ng batas ng pamali. Ayun, Kinakailangan maliwanagan natin. Kaya naman kahit na hirap na ako sa aking mga gawain, Jen, talagang pinipilit kong makarating dito dahil alam ko maraming mga tao ang naghahanap ng katotohanan. Tama. Kahit na pamali ang kanilang pagpapaliwanag. At may naliligaw, Sen, ha? Ay talagang yun ang sinasadya nilang gawin eh. Manlinlang at manligaw ng ating kababayan para hindi nila malaman ang katotohanan. Opo. Diyan magmula nung June 3, 2026 hanggang ngayon. Yun po yung Wednesday, Sen, at Senate adjournment. Sinidje. Actually, yung Sinidje na yan, matagal na yan eh. Inulit lang nila, baka nakalimutan nila na merong Joint Resolution number 4. Ang nakapapirma ron po ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka si dating Senate President Chis Escudero. Okay, Joint Resolution number 4. Na sinasabi talaga yung June 6 hanggang July 26. Sinidje na yan. Okay. Inulit lang nila. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali, baka hindi nila nabasa ng tamang-tama yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon dyan eh. Opo. Doon sa rule, saligang batas muna dyan para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6. Article 6, opo. Oo, Section 16, Paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Madali namang makaunawa ang ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat dyan eh. The Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all its respective members. All of its respective members. Dalawang chambers kasi ang
ang legislature dyan. Oho. Isang Senado Isang kamara. at isang Kamara, kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lang mga standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit anong 24. gawin mo. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang na-create na na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung yung party list representative. Oh, pero huwag Opo. tayong mawawala. Pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon, all members. Binibigyan natin yung emphasis yun sa, no? Of all members. Oh, actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasiulat na napakasimple. Opo. Okay? Majority vote of all its members. Okay. Dito respective kasi either House ka or Or- Senate. So punta yes. natin ang Senado, 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tweed, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oho. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Kahit bata mali po, alam na alam din, Sen. malinaw Opo. na malinaw. Opo. Oho. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Masaligang batas. batas. Oho. Oh. Nasa Rule 2 naman ito, Section 1 dyan. Ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate Senate rules rules. na to. Yes po. Rule 2, Section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a President, Opo. a President pro tempore, Okay. a Secretary, and a Sergeant at Arms. So yung apat na yung posisyon. Oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. So, punta tayo ngayon sa Section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung Yes, apat, the Senate, the Senate President, Pro tempore, Senate Pro Tempore, Secretary, Sergeant and at Arms. Sergeant at Arms. Sabi Opo. niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Andun rito of all its members. So pareho rin, sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O ede, paano ngayon yun? 24 ang yung senators. Oho. Sa makatwid, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun, oho. Ngayon, na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado pag-uusapan. Sa Senado. tama kayo. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, dahil 12 lang sila dyan eh. 12 lang sila nung sila'y gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo. Nung June 3 ho yan. Naganap. Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Oho. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan. Okay. Opo. Oho. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa. So 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam ko dyan, 1-year-old ka pa lang noon. Medyo mo, naglalakad-lakad na po ako. Ginamit kasi doon dyan na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil nung panahon na yun, Magamat nung panahon, 24 din po, Senador. 24 pa rin. 24 din. Oho. 1949 hanggang ngayon, 24 pa rin. Opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24 ang 24 bilang po ng ang senador senador. natin. Yes po. Ngayon, nung panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Aha. Kaya, ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Opo. Sa mga tweed, sa 23, ang magiging quorum mo dyan ay ilan? 12. 12, pwede na. Opo, Kasi oo. 23 divided by 2, alam mo na, Opo. di ba? Oho. Sa mga tweet, tama lang, dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Aha. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon, ginagamit nila ngayon yon. Oo. Sabi namin, mali yon. So bukod doon, may ginamit din sila na isang sesyon na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo. Noong panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 nata yun, Sen, ano? 2015 yata 2015, yun, opo, oo. pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Aha. Sa mga tweet, Oh. 24 minus 4,
Jen, Opo. ilan yon? 20. O, ano yung majority o ano yung quorum Oho. ng 20? 11. 11. 12. Di lalong Ano yung maganda. sumobra? Opo. Oo. Anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Ah. Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino. Ay, baka ikaw, Drilon, ang nag-advise na gamitin din yan. Malay mo, di ko alam. Versus Cuenco. Oho, 2015, 1914. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes, Di po. ba? Tama naman yun. Dahil ang doktrina na establish kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, oho. siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate. Ayun pala. Maalala mo, sa rules ng Senate yan, para lang magkaroon ng quorum, pwedeng pa-aresto yung senador eh. Oho. Para lang Yun nga magka-quorum. Opo. Kaya coercive yun eh. Pag inaresto ka, coercive yun Coercive, eh. yes, oho. Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na ayaw Magkaroon talaga ng quorum. mong dumaloy, nandun ka naman. Oho. Pwede kang arestuhin ng Sergeant at Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa rules namin yun eh. Okay, oho. Ngayon, kung apat yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Kung nasa abroad eh. Di ba? Opo. O, walang coercive power ang Senate para iharap sila nung panahon na yon. Oho. So, panahon ni Franklin Drilon, apat yung absent. Pwede ba nating ipasinag yung para makita natin? Sige nga po. Direct, baka may pasinag natin. Ayan, makikita mo yung roll call dyan. Ano? Opo. Sige, paano nyo para makita natin yung mga... 2015. Sa bandang ibaba niyan, makikita natin. Merong minota kasi dyan eh. With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Yan. Oh, ayan. Oh. Senators Angara, Binay, De La Rosa, Drilon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. Okay. Next. Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan? Hindi, tingnan natin kung anong date. Baka hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang Okay. gusto kong maipakita, yung una, kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa iyo eh. Oho. Yung isa daw direct. Yung unang, yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang inire-ready po doon sa ating... Kasi doon nakalagay, Editor. nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk, Opo. na apat talaga Ang wala sa ang Pilipinas. wala sa Pilipinas. Oho. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng Yan. quorum. Lagpas sa quorum. Ngayon, balikan natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. Sa kailan lang Wednesday. yun? Last Ilang araw Wednesday lang po yan. yan. Opo. Ayan. Last Wednesday, di ba? Yes po, yes po. Oho. Ilan ba kami na senador, Jen? 24 po. 24. Oh. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago, ay nawala na siya sa 24. Senador pa rin po siya. Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, Oo. bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po. Diba? Counted yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. 13, oo. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Cheese, Opo. Na umattend doon sa session. oh, dalawa ang bilang ni Senator Cheese. Na kunwari invisible yung isa, Opo. yung isa, pero nananatiling 12 lang. Oho. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligang batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo. Bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Di ba? Opo. Ngayon, 12 lang yun, Jen eh. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Oho. Okay. Nag-elect sila ng Senate President pro tempore. 12 lang sila, Jen. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga ay 13. Oho. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian. Diba? Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una, para ikaw para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Oho. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang physically hindi siya makakagawa-ganap ng tungkulin. Oho. Una best talaga wala. Diba? O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, O kaya incapacitated. talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa makatwid, lahat ng ito ay
Wala eh. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Oho. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda That's na right. siya ang nahirang na Senate President pro tempore. pro tempore Oho. dahil buhay pa naman siya eh. Yes Correct. po. Hindi sa AI. Hindi siya Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, Oho. batay sa Constitution? Mali po yun eh. Oho. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon kung ano man yon, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa konstitusyon. Aha. Ito pang isang diyan na kailangan malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Halimbawa, noong May 26, 2026 Jen, yung mga members ng Bendalo, Ayan. Okay. Oho. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Oho. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority, 13 ang quorum. Opo. Tama. Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Oho. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Oho. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Opo. Oo, 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. Dito po ha, ito po, pakinggan yung mabuting sasabihin niya. dadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. pagitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganun ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So Yes, inaakala nilang makukulong sa amin, si Jinggoy, si Senator Joel at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Oo. Ngayon, Oo. mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung okay. kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, hindi kami talaga makapag-participate. So, Talagang kalaban ang turing nila, mga kababayan. Talagang kalaban. Na imbes na sila magtrabaho, magkakasama sila, talagang hinati na nila. Kahit anong galaw nila, Senator Marcoleta, talagang inaano na nila. Yung parang magkalaban tayo na eh. So sila talaga ang nanggugulo. pagdinig. Samantalang wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na Pangangailangan, o sitwasyon. consequence na Yes hindi pwedeng makarating physically. Kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, Pwede o kaya sila. biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Sila naman makakagamit. No, kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong enmienda na ini-introduce ko. Yun nga sinabi ng isang senador. Oh, kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Opo. Kung nga kami nagtalo, Pag-usapan, pagdebatihan. hindi dito kanya gusto siya komite. Sabi niya gano'n. Sa mga kapatid, mas mabuting kanyang mag-walkout na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walkout nga yung 10. Oho. Merong natira sa kanila, di ba? Opo, yung kanilang minority leader. Oo. At kinwestiyon yung quorum. So 11 kami, plus si Senator Tito Soto, 12 kami. No, sabi niya, Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. sabi Opo. niya, is there a quorum? Diba? Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Oho. Tama, Jen? Tama po. Ulit. Para lang, ikaw talaga, Soto, alam mo na nakita mo sila nag-walk out.
Ikaw na lang natitira dyan. So, naging 12 kayo dyan. Sasabihin mo pa, is there a quorum? Alam mo namang wala na. Dahil wala nang 13 dyan. Talaga nakakabwisit po talaga itong mga to. Natin, kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Correct. Yes, tama diba? kayo. Sa mga tweet sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Wala na. No. Dapat ang quorum kasi 13. 13. Tandaan mo 13. din, ha? Baka pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Si Senad Tito Sen. Si Soto. Sabi niya, Minority Leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, bakit naka-record yun. bakit nung ginawa nila na June 3, pinipilit nila na merong quorum? Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin niya. Mukhang double standard nga yun. Mali nga yun. Hindi ano? ba? Diba? Oho. Oh. Ang quorum palaging 13, Tama. mga kababayan. Mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Nasa ibayong Tandaan dagat. po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya natili, 13 po talaga yun. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Oh, di ba? Ang damdamin. Oh. Ad hominem daw yung sakit. Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pang stupid. O, ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Oho. Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. O, nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko alam gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simpleng-simple ka niya. O nga naman ano. Oo. Di ba? Oho. Kuha nyo, nung may 12, yung side nila, Senator Alan Cayetano, nung may 12 sila, kinwestiyon na, is there a quorum? Di wala nga, kasi 13, wala nang 13, di ba? Now, nung sila naman, ng 12 sila, may quorum daw. Kita nyo na po ang ginagawa nila. Kayo ay nanggugulo. Kala ninyo kasi, hindi ko na-realize yun, no? Na-realize ko lang, narinig ko si Senator Marcoleta. O nga, nung sila may 12, walang quorum kasi walang 13. Nung kayo may 12, mayroon ng quorum kasi kayo yon. Kasi pwede ninyong isalaksak sa lalamunan kasi back kayo talaga ng Malacanang. Ano na yun? 24 divided by 2 Opo. plus 1 equals? 13. Oh, it's arithmetic. Stupid. Isa pong punto na lumulutang dito, ba't ba naman kasi 3 araw kayong hindi Ayan dumalo pa. sa pagdinig ng sesyon, Sen? Para bagang maaga na yung in-adjourn ang pagdinig ng Senado? Yan ang pinakamagandang tanong sa araw na ito. Ayan. Jenny. Opo. At ito ay may kaugnayan sa napaka-importanting salita na dapat ay huwag makalimutan ng ating mga kababayan Ayan, na nakikinig ayan. ngayon Sige. at sa lahat po ng mga kababayan natin saan magdako kayo ng daigdig naroroon. Oho. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes We po. want the truth. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Yeah. Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Oho. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan na mangyayari. Yun lamang Sen, isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Ay, po. talaga. Paano kaya kung buong lipunan na? Problema malaki yan, Sen. Isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan. Hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes di po ba? naman. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Oo, yun ang ginagamit na laban sa inyo. Yan nga. Nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, noong May 26, 2026.
Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin. Nakatala Jen. na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Oh. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito, Jen, na ulit sa ating panahon, Oo. 2026. So, 1949, Oho. 2026. Naulit ng 2026. Mga oh. ilang panahon yun? Mahigit na yun. Mga 80 years na yun siguro, Jen. Opo, mga wala, ganun, oh. wala pa naman siguro. Umigit kumulang po. Oh. Umigit kumulang 8 years ang pagitan. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron ako iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna na ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Oh, yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din, no? Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Eh. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari kasi mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Oh. Yung walkout mga kababayan, pwede nating ikumpara noong 1949. Oho. Okay? Kasi noon 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, 10 history yun. po, 19 po. Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko baka alam na nila yung Abilino kaya nila ginawa yun eh. Yung Abilino. Baka may nag-advise. 'Di ba? Na iyan ang gawin ninyo. Siguro sa isip nila tatanga-tanga naman sila, hindi nila maintindihan 'yan. Yan na naman kayo eh. Kasi diyan kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, Oo. opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa korupsyon. Oho. Medyo naulinigan kagad ni ng Abilino. Senate President, Abilino. Oho. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung gavel. oo. Gavel. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-join ka agad, oho. Nag-walk. Pagkatapos yung 10 kasama siya, nag-walk out. Oho. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walk out. Nakukuha mo ngayon, ha? Baka Nakukuha. ginaya talaga nila pala, no? O kaya lang mali sila, dahil wala namang nawala sa amin. Oo nga. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Opo. O, ngayon, mapapansin mo, Sa kaya payan. ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Oho, makulong. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa lihing, Wala sa jurisdiction. 23 lang ang O, bilang. sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun. Kita nyo na. So, ang akin naman po ay talagang bawat kilos po nila ay hindi para sa ating mamamayan. Bawat kilos nila ay para sa ikahahaba ng kanilang pwesto. Para hindi sila makaalis. Tingnan mo. Kung natanggal pala nila o nadala, kaya pala naman wala silang pakialam kung legal ba, illegal ba ang paghuli kay Senator Bato, kukunin talaga nila para ilabas ng bansa para 23 senator na lang sila dyan. Di ba? So, yun din, doon ako nakasusog eh. Sa bawat kilos nito, ng administrasyon na to at ng lahat nilang mga galamay niya, ay para hindi na sila umalis sa pwesto nila. Get that, mga kababayan. Kung hindi pa tayo nagigising, paulit-ulit na po itong ginagawa. Maraming nagsasabi ay mga distraction. No, bawat kilos nila ay meron talaga yang, bawat kilos nila ay merong plano yan. May plano talaga. Di ba? Kasi ayaw na nilang umalis sa pwesto. Di ba? Wala na raw eleksyon ng 2028. Kaya maraming mga mambabatas na wala silang pakialam kung may bubuto pa sa kanila o wala. Gumising po tayo at ilakasan natin ang boses na no. Bakit hindi nyo na lang gawin ang legal? Bakit kailangan nyong manakit? Bakit kailangan nyong isyep ang tao sa labas para lang magtutugma doon sa gusto ninyo? So, bawat kilos nila, mga kababayan, wag na nating, distraction. No, bawat kilos nila ay mayroong target dyan. Ayaw na nilang umalis sa pwesto. Marami na silang ginawang kasalanan
na hindi na nila kayang bayaran. Sobrang dami na po. Kasalanan sa tao, sa pera, sa damdamin ng mamamayan, marami na po silang sinaktan. So the only way is, pag pinabayaan nito, talagang isasaksak talaga ito sa lalamunan natin. Bawat kilos nyo ay para sa inyo, hindi para sa bansa, para sa mamamayan. Labas po tayo, labas. Yung hindi po naman makalabas, wala sa Pilipinas, mag-voice out tayo. Mayroon tayong microphone, gamitin po natin. Mayroon po tayong social media, gamitin po natin. May balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Senator Bato. Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganun makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato Wala wala na. sa jurisdiction ng Pilipinas. So talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo, Hindi namin alam. hindi namin alam yan. Oh. Bawat plano, bawat takbang nila ay patungo sa goal nila na hindi na umalis sa posisyon. Diyos ko po naman mga kababayan, yung mga kababayan natin dyan, kung nahihirapan na po kayo ngayon, tayo ngayon, imagine, anong gagalawin nila sa konstitusyon natin? Anong gagawin nila dyan? Pagtitiwalaan ba natin itong mga lintek na to, naninakawan na nga tayo ng more than 1 trillion, tapos sila pa ngayon ang parang nagtatakip. Tapos papabayaan natin na naman na igaganito na naman, kukunin nila ang House, kukunin nila sa kanila ang Senado, tapos pakikialaman nila yung konstitusyon natin. Sumuko na po ba tayo? 'Di ba? Meron tayong karapatang magsalita. All you have to do is magsalita ka. No, don't let this happen. Malaya tayo. Huwag nyo kaming gagugaguhin. Napipiko na po ang tao. Enough. Diba? So magsalita po tayo. Magsalita tayo. Hindi naman po, yan po ay karapatan natin magsalita. Kahit magsisigaw tayo ng ganyan. Huwag lang tayong, diba? Ayun, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw ho kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw? Yun. Bago absent kayo. Hindi ba nung, boycott yun ho, hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. Oh. It was a legislative strategy. Andaw kami. Oho. O yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sila sabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga, oh. Diba? Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasaad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? O, basahin natin. Sige po. Neither House, during sessions of the Congress, Oho. Neither house, oh. no, either Senate Or, or the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay, oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Oh, itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi, po, tatlo eksakto lang. 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano at Senate. At nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Di ba? Target talaga nila, ang dami nilang target. Unang-una, tanggalin si Senator Bato. Pangalawa, wag matuloy ang ang pagdinig sa Blue Ribbon at para hindi makadating yung 18X soldier. Ayaw nilang mangyari yung June 4. Nakita mo naman si Erwin. Tingnan mo parang nagwawala siya, parang na siyang naghuhumirmintado. Gusto na niyang mangkaladkad, mangkwilyo ng kapwa niya, senador. Ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026. Correct.
sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa Diba? lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Oo, yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating June 3, yun. opo, Doon sa sa June 3. dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2. ganun ba? Pero, Ganun ba? dahil alam na namin yun, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Oh. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 po. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Isa pa sa grupo ninyo. O si Sino man? Senador Bongo, Oho. si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Diba? Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, na nagkunwa silang nakuha na nila, kahit 12 lang sila. Oho. Di ba? Kasi At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Biro mo mga kababayan, totoo man ni hindi, ilalagay mo ang isang tao, ang isang senador na maging chairman ng Blue Ribbon Committee na siya ay inaakusahan na tumanggap ng maleta at inaakusahan na dinadalhan ng chicks. So, siya ang magdidinig na siya ang mayroong issue. Linisin mo muna yan. Magkaroon ka naman ng delikadesa dyan. Bunganga mo eh. Di ba? Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum eh. Magkakaroon ng quorum. Oo, tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang, At meron pa akong naulinigan at napalagay ko Oh, ayan, tama ayan, yun. ayan. Ginaganyak si Senate President Alan Oo. na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang na Diba? session. Oo. Di pang 13 siya. Di ba? Oo nga, no? So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Oo nga, no? Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa saligang batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin eh. Isipin mo yung saligang batas, kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin, na-cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesya pala. O ngayon, siguro, Kung naunawa na, oo nga, no? kaya mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat kung sino man po yung Ang may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walk out? Wala. Wala. Humanap sila, basahin na lang Constitution. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Eh yung 3 araw na hindi yung pagdalo. May pinayagan. Ulitin ko po, Sige. mga kababayan nakikinig. Oo. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. Opo, 1987 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Pakikumpit. Mathematician, cameraman. Yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? 1987. Kahina To nitong mga 2026 mathematician minus natin. 1987. Ilan? 39 years na po. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung, na yung taong kinasangkapan ng tadhana 39 years ago, nakita niya na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano ko yun, ano? Parang ibinigay sa amin ito eh. Di ba? Kasi ang sinasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, yung paano nyo, yung lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin eh. June 1, June 2, June 3, 2026. Oo nga, no? Baka hindi nila nabasa. Nabasa lang nila, Abilino ko, ano eh. Decision. Yan ang alamin nyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito ng saligang batas ay isang anghel. May propesya siya na magana. Diba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Oo nga, no? Nung mga taong
talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan, lilikutin at lilikutin kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Di ba? Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. Ayan na nga po. Ayan na nga po ang sinasabi natin. Lilikutin at lilikutin. Pag malilikot nila kahit mali-mali, lilikutin. Ganon din ang gagawin nila sa ating konstitusyon kung papayagan nilang likutin at hipuin at galaw-galawin yan. Not under this administration. Uulitin ko, no. They cannot be trusted. I'm sorry. That's my opinion. Hindi kayo kapani-paniwala from the beginning. Lies after lies after lies and after lies. Kahit may nasasaktan, wala kayong pakialam because sa tingin ninyo kasi sa taong bayan ay mga ipis lamang eh. Hindi nyo binibigyan ng halaga. Ang importante sa inyo ay yung posisyon ninyo. Ang importante sa inyo, ang mga alugar kong kaibigan ninyo, kung gaano kayo kayayaman. Wala kayong pakialam sa taong bayan. Hindi kami ipis. Lintek na inilagay namin kayo dyan. Kayo ay binigyan namin ng power. Kami, tao ang nagbigay ng power sa inyo, so wag ninyong gamitin yung power na ipinahiram namin sa inyo laban sa amin. Mga kababayan, yung power na yan ay pinahiram sa inyo ng taong bayan. You have to remember that. Bongbong Marcos, lahat kayo dyan na elected. So wag nyo kaming, di ba, binigay namin sa inyo yan, pinahiram namin sa inyo yan, tapos gagamitin ninyo sa amin para kami i-oppress. Para hindi kami pagsalitain, para isa-isahin ninyong tanggalin ang mga kalaban ninyo sa politics. Hindi po tama yan. Mali ba ako? Sino ba nagbigay ng power sa kanila, hindi ba tayo? Oy, bakit ginaganyan nila tayo? Bakit ginagago nila tayo? O, tingnan mo gagawin nila. Iraram talaga, ilalagay, isasaksak talaga sa lalamunan natin kung anong gusto nilang gawin. Biro mo, Senator Estrada, napakulong ninyo agad. Samantalang sila Martin Romualdez, kung sino-sino pang pinagsasasabi ninyo, hindi nyo pa naipakulong. Grabe na po yan. Yung pang-operasyon ninyo, grabe na po yung pananakit ninyo sa taong bayan. Kaya tingnan mo yung mga kababayan natin yan sa harapan ng Senado, hindi na umaalis. Napipiko na po sa ginagawa ninyo. Wala lang sa inyo, di ba? Pero kaya nga po sabi ko mga kababayan, lumabas po, magsalita tayo. Karapatan nating magsalita. At kamuntik na nga hindi natuloy. Akalain mong merong dumating na sekretary doon. Haharangin Yung pa tingnan yung mo yan. pagdating ng Diba? 18 ex-soldiers ng ating bansa Aha. na nung araw na yun ay tinawag, inimbita para sila ay magpahayag ng kanilang dating na ginawa na hindi pa nakarecord. Aha. So, tingnan mo yan. Sherwin Gatchalian, mayroon naman kayong usaa. Bakit kailangan mag-imbita pa kayo ng DILG dyan, sekretary? Ano yan? Aming komite. Eh, Kinasangkapan nila pati Blue Ribbon Committee, wala silang pinapasok, isip-isipin mo. Di ba? Lahat ng gagamitin namin. Aha. Lahat ng Pati gagamitin. mga stenographer, pati mga tao. Wala, eh. kami-kami na lang, mga staff namin, para lamang mahayag ang ilang bahagi ng katotohanan na matagal na pong hinihintay ng mga kababayan natin. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yung mga susunod naming pagdinig sapagkat nagtatangka na nila na pigilan kami dahil hindi raw po kami ang legitimately na may hawak na po ng poder ng kapangyarihan sa Senado. Aha. Kasi yun ang pinalulutang nila ngayon, Sen. Ang sinasabi nila, kayo po ang illegal at bogus hearing daw po yung nangyari kahapon eh. Bogus. Hindi, ang katotohanan dyan ang dapat na manaig. Yun ang tandaan At para alam, We want truth. bakit po nila pinipilit na takpan ang katotohanan? Kahit sa anong kaparaanan, ilulugso yung tunay na leadership ng Senado para sa ganun makuha nila ang poder para yung pagtatakip na yun ay manatili at maibaon po yung katotohanan habang buhay. Oho. Po, ang gusto kong puntahan ngayon, Sen, sabi nila, hindi, kami ang kinikilala ng Malacanang eh. Kami Wala tayong ang magagawa. kinikilala ng Malacanang na legal. Ang pagkilala sa haligang batas ang dapat kumilala sa iyo, hindi dapat kung sino-sino lang. Oho. Diba? Sa haligang batas ang pinakamataas na batayan ng lahat ng gagawin natin sa Senado. Kahit kinilala ka pa ni Vladimir Putin o kung sino mang presidente, kahit kinilala ka pa Oho. ng pinakadakilang tao sa daigdig, wala akong pakialam doon. Ang sinasabi natin na sa haligang batas, ang magbibigay sa iyo ng authority, ng legitimacy, Opo.
ng legality ng lahat ng gagawin mo. Hindi ng kung sino-sino pa. Kasi mayroong isang nagsabi, nag-analyze kapag ikaw anya kinilala ng Malacanang, hindi nangangahulugan yan. Lahat ng sangay ng gobyerno ang kumikilala sa kanya, pati ang mga law enforcement agencies. Susunod Sa mga panig bagay-bagay nila, nito. pero sa Senate, hindi ganun eh. Oho. Sinabi pa nga nila na, nung sabihin ko na, ito lang naman ang takeover na walang basbas ang Malacanang eh. Nako, nag-react tuloy Medyo siya. nag-react ang Malacanang. Sabi niya, I will laugh at your face. Di ba? Kayo naman po. Alam naman ninyo ito eh. Oho. Alam na ninyo ito. Since kopong-kopong po, hindi po pwedeng malagay ka na Senate President kung walang basbas ang Malacanang. Totoo.